Si ma'am nga ay sobrang suki na natin. Halos buong pamilya niya na ata, pati aso, nabilhan niya na ng cake sa atin. And napakadaling ang kausap ni ma'am. Isasend niya lang yung peg niya, after nun magbabayad agad. Kaya thank you so much po ma'am Juliet for always trusting us. Hindi ko na mabilang kung pang ilang order na to ni ma'am. Pero this time, ang cake na to ay para sa kanyang 4 baby. Ang size nga ng cake na to ay bento size, pero wala siya sa bento box. Dahil ang paglalagyan natin ng cake na to ay acetate box. Request kasi ni ma'am, gusto niya magkasya yung details ng dog sa maliit na cake. Kung bento box ang gagamitin natin, hindi talaga magkakasya lalo na pag sinara. Kaya sinuggest ko na sa acetate na lang para kuhang-kuha talaga yung buong design. Kapag pala maglalagay ako ng tenga ng pet, icing pala yung ginagamit ko, then sineshape ko na lang. Kaya naman, as long as stable yung icing. And ginagawa ko lang yun kapag icing yung base ng cake. Pero kapag fondant yung details, syempre fondant din yung gagamitin ko. Para pala sa texture ng dog, gumamit lang ako dyan ng grass tip para ma-achieve natin yung balahibo effect. Actually, sa cake na to, medyo nag-struggle ako sa mata. Hindi ko alam kung gagamitan ko ba ng fondant or icing. Hindi ko rin sure kung pabilog ba yung mata na gagawin ko or pasingkit. Medyo nahirapan ako dahil gusto ko talaga ma-achieve yung sinend ni ma'am na photo ng aso niya. And